Magandang hapon sa inyo mga kasama. Narito naman po ang inyong lingkod na si Andrew Bito na isang naturopath na nais paglingkuran kayo sa isang episode na ito na ating pag-aaralan ang may kinalaman sa pananakit ng ulo. Alam po ninyo ang pananakit ng ulo ay napakaraming klase. At sa araw na ito ay ang ating tatalakayin lamang ay ang mga klase ng sakit ng ulo na may kinalaman sa daloy ng dugo kung bakit sumasakit ito. Ang ating katawan, alam naman po natin na ito ay 70% nito ay liquid o tubig. Ano po? At itong tubig na ito, kapag hindi tayo nagkakaroon ng tamang hydration, ay pwedeng manakit po ang ating ulo. Kaya po yung sirkulasyon ng dugo ay napakalaga para po natin magawa ng ating katawan ay malusog. Ano po? Yung tamang hydration. Sapagkat 70% ng ating katawan, lalo kasama ang ating utak, ay binubuo ng tubig. Napakahalaga na atin pong matutunan ang tamang hydration at saka po yung pagpapaganda ng daloy ng ating dugo. Yan. Ang dugo, kapag halimbawa po hindi maganda ang daloy, halimbawa po medyo malapot po ito, ano po? Ano po ang mangyayari kapag ang ating dugo ay malapot? Ang mangyayari po, hindi po maganda ang pagdaloy nito, ang sirkulasyon nito papunta sa ating buong katawan, kasama na po ang ating utak. At ano po mangyayari kapag hindi maganda ang sirkulasyon sa ating utak? Siyempre po, kapag hindi maganda ang sirkulasyon sa ating utak, ay pwede pong makaranas po tayo ng pananakit ng ulo. Alam po ba ninyo, kapag ang ating dugo ay umaakyat papunta sa ating utak, tapos malapot po ito po ay hindi ganong makarating sa ating utak sapagkat hinihila din po ito ng gravity. Meron pong ating daigdig na tinatawag pong gravity. At ito'y humihila ng mga bigat. Siyempre yung volume po ng dugo ay medyo meron din po yung bigat. At kapagkat na nahihila po yan ng gravity, hindi po yan masyadong makarating sa utak kapag ito po ay malapot. Kaya kinakailangan po yung tinatawag po nating tamang hydration. Kinakailangan po natin na bawat 7 kilo ng ating timbang ay 1 basong tubig. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay merong timbang na 49 kilos, ay kinakailangan mo sa isang araw ng 7 basong tubig. 7 times 7 equals 49 kilos. Ano po? At kapag maganda po ang sirkulasyon ng dugo na nakakarating ang oxygen sa ating utak, hindi po ito magkakaroon ng pananakit. Kaya makapansin po ninyo, kapag masakit ang ulo mo, at ang dahilan po ng pagsakit ng ulo natin ay dahilan sa masamang sirkulasyon ng dugo at hindi makapagdala ng oksihina ang dugo sa ating utak, 1 basong tubig hanggang 2 basong tubig ay pwedeng malunasan po natin ang pagsakit ng ating ulo. Yan lang po ang ating gagawin kung halimbawa malapot lamang po ang ating dugo. Subalit meron pang ibang mga pananakit ng ulo na dahil sa masamang sirkulasyon o maaaring sabihin nating mga pagbabara ng ugat ay magiging dahilan ng pagsakit ng ulo na mahirap gamutin kapag hindi po natin nalalaman. Halimbawa po, sa mga ugat, kung ating pag-uusapan ng ugat, kung halimbawa may pamamaga ang ugat mo sa bahagi ng iyong ulo, magkakaroon ka ng isang pananakit ng ulo na kung tawagin po ay migraine. Yan po sa mga namamagang ugat at talaga pong napakasakit po nito. At bibigyan ka ng doktor ng mga pangpakalma ng sakit. Pag napakalma ka, mawawala po siyempre ang pananakit habang may bisa pa yung gamot. Subalit kapag wala ng bisa ng pangtanggal ng sakit, ay sasakit na naman ito sapagkat nagkakaroon po ito ng tinatawag na pamamaga ng mga ugat. Yan po ay isang uri ng pananakit ng ulo na medyo mahirap na gamutin. At ating pag-aaralan mamaya kung paano po natin gagamutin ito. Ang isa pong pananakit pa ng ulo, yung tinatawag pong
nagkakaroon po ng pagbabara ang ugat, na ito po ay pumipitik-pitik pa, pumipintig-pintig ang pagsakit nito. Ah, ang ibig pong sabihin ay mayroong bara sa ugat na ang sirkulasyon ng dugo sa ating utak ay hindi po maganda. At ano pong mangyari kapag hindi makalusot ang dugo, yung bahagi ng ugat na may bara ay medyo lulubo ito, hindi makalusot ang dugo, kaya pumipintig-pintig. Tinatawag po yan na cerebral aneurysm, ang dahilan po ng pagsakit ng inyong ulo. Yan po'y mapanganib na pananakit ng ulo sapagkat kapag masyadong mataas ang blood pressure, ay pwede pong sumabog yan na maging sanhi na tinatawag pong hemorrhagic stroke. Yung sasabog ang ugat at yung dugo ay kakalat sa bahagi ng inyong utak at magkakaroon ng tinatawag na blood clots. At yan po ay pwedeng maging dahilan ng pagkakakumatos ng isang pasyente. Sa malalang pangyayari ay pwede pong ikamatay. Atin pong dapat matiyak na yung mga bara-barang ugat sa ating utak ay atin pong magagamot, at kung hindi po ay yun nga po ang pwedeng mangyari. Akala natin simpleng pananakit lamang ito ng ulo, subalit ito po pala ay isang malubhang karamdaman. Kaya kinakailangan po na atin po itong maiwasan. Kapag ang atin pong pananakit ng ulo ay yung tinatawag po nating kanina, yung binanggit ko, yung migraine po, mayroon pong pamamaga. Madali lang po ang gamot po diyan. Magyadyad po kayo ng ng luya, hindi po bawang, luya po. Ilalagay po ninyo yung niyadyad na luya sa isang baso. Tapos bubuhusan po ninyo ng kumukulong tubig. At sa 5 hanggang 10 minuto na ibabad po ninyo ito, pagkatapos saka po ninyo iinumin. Pwede po ninyong salain at lagyan ng konting kalamansi o lemon at konting pampatamis kagaya ng stevia para masarap-sarap po ang lasa. Pero kung pulot ang ihalo mo, ay mas maganda sana na medyo malamig na ito bago lagyan ng pulot. Yung anghang na makukuha natin sa luya ang magtatanggal ng pamamaga. At kapag natanggal ang pamamaga, ay matatanggal din po yung pananakit ng ulo. Ganun lamang po kasimple, inyo pong tatandaan. Kaya sa simpleng migraine po, kapirasong luya lamang ang ating kailangan. Hindi tayo na dapat mamroblema ng mga mahal na gamot para atin pong matugunan ang ating suliranin. Pero kung yung tinatawag po nating cerebral aneurysm, isang mapanganib po na dahilan ng pananakit ng ulo, ay dapat po nating unang gawin ay matanggal po ang mga pagbabara sa ating ugat. Hindi lamang po sigurado utak ang maaring nagkakaroon ng pagbabara kapag nakaranas ka ng pananakit ng ulo dahilan po sa cerebral aneurysm. Maaring ang ilang bahagi ng inyong mga katawan ay barado na rin, lalong-lalo na kapag halimbawa nagkakaranas ka ng pamamanhid sa inyong kamay at sa inyong paa, tapos sumasakit ang ulo. Ayan po ay palatandaan ng matinding problema. Kaya kinakailangan po na ating iiwasan. Ano po ang inyong gagawin kapag mayroon po kayong tinatawag na cerebral aneurysm? Ang una po inyong gagawin para maging malinis ang ating dugo ay kinakailangan nyong uminom ng liquid chlorophyll. Ang chlorophyll ay tatanggalin po ang paglapot ng inyong dugo. Kahit medyo may bara ng bahagya ang bahagi ng ugat sa inyong utak, kapag hindi naman po ito malapot, ay nakakalusot pa rin po ito ng medyo maganda. Medyo mabilis lamang po ang pressure nito, pero nakakalusot naman po. Hindi kagaya nung malapot ang dugo mo, pagkatapos may pagbabara, ay mas mapanganib po yan na magkaroon ka ng hemorrhagic stroke kapag medyo malapot ang dugo mo, tapos medyo malaki yung pagbabara sa bahagi ng ugat sa utak. Kaya ang unang gagawin ay pwede kang uminom ng liquid chlorophyll. Kung wala kang liquid chlorophyll, ay pwede kang magkatas ng mga dahon. Inyo lamang iingatan na wala kayong sakit sa bato, lalong-lalo na kung halimbawa ang inyong dahon na napili ay spinach
ay pangit po yan sa may bato sa bato. Ano ho? Kaya inyo pong piliin. Pwede po kayong magkatas ng sayote, papaya, pipino, at may kaunting dahon. Yan, para makuha po ninyo yung tinatawag na liquid chlorophyll. Ano po? Tatanggalin po ang paglapot ng dugo. Pwede rin po yung mga powder o capsule na chlorophyll kagaya po ng spirulina, chlorella. Yan po ay mahalaga din po. Pero mas mainam kung liquid na chlorophyll ang inyo pong mainom. Yun po ang unang gagawin. Pangalawa, kung matindi ang pagbabara dahilan sa tumigas na kolesterol, ano po, ang pwede po nating gawin ay uminom po kayo ng lecithin. Kung makakabili kayo ng lecithin na granules, o di kaya nakalagay na sa kapsula, ay mas mainam po ito. Yan. Ang taba po nito sa ating mga ugat ay medyo tutunawin niya, i-emulsify niya para hindi po siya buo, medyo parang langis siya ng bahagya para hindi naman po siya makabara ng matindi sa ating ugat. Kapag uminom po kayo ng lecithin, kung ito po ay granules, o di kaya ay gel na, ay sasamahan po ninyo yan ng vitamin C para yung mga matutunaw na kolesterol sa ating ugat ay ang gagawin, dadalhin po yan sa atay upang maproseso ng ating atay at gagawing collagen. Yan. Para maganda po yan at sasamahan po ng kaunting ehersisyo hindi lamang po yung pagtunaw ng taba sa mga ugat, kundi pagtunaw din ng taba sa mga bilbil ay magagawa po nito. Magpapareduce din po yan ng inyong timbang, kaya po yung napaganda. Lalo na kung sasamahan mo pa ng paglinis ng bituka, nating sigurong ituturo sa inyo sa mga susunod na araw kung paano lilinisin ng bituka, ay napakainam po niyan. At kung meron pa kayong omega-3 kagaya ng fish oil o di kay flaxseed oil, ay maganda rin po itong isama. Sapagkat yung omega-3 ay kinakaon ang mga bad cholesterol po at dinadala sa atay para maproseso. Yan. Kaya napakahalaga na yun po ay magkakasamang gagawin po ninyo para matanggal ang pagbabara sa inyong ugat. At kapag natanggal na yung bara sa ugat, mawawala na rin po yung tinatawag na cerebral aneurysm na dahilan po ng pananakit ng inyong ulo. Kaya ang masamang sirkulasyon po at pagbabara ng ugat, mga dahilan po yan ng pagsakit ng ulo. Kinakailangan pong inyong nalalaman kung anong uri ng pananakit ng ulo ang nararanasan po ninyo para mabigyan po ninyo ng napakaganda at saktong pamamaraan para masolusyonan ito. At kapag hindi po ninyo alam yan, ay baka mali ang inyong paraan ng paggamot, ay ito po ay mahirap. Kinakailangan po, kahit yan ay simple lamang sa tingin mo, sakit lamang ng ulo, kung yan pala ay dahilan ng malalang sakit, ay mapanganib po ito. Sa mga susunod na araw, atin pong pag-aaralan yung mga iba pang dahilan ng pananakit ng ulo. Medyo tinalaki lang po natin ngayon ay may kinalaman sa sirkulasyon ng dugo sa ating utak. Yan, tandaan po natin. Una, kung masama, malapot ang dugo, kahit walang bara, kulang sa oxygen sapagkat malapot, ay pwedeng sumakit ang ulo mo, kinakailangan lang po ng hydration. Uminom ng maraming tubig para po ito po ay ating malunasan. Madilyot yung pagkalapot ng dugo o liquid chlorophyll, mahalaga po yan na ating inumin. Kung ito po ay migraine o namamagang ugat, luya lamang po ang inyong igagamot. Natutunan na po ninyo siguro kung paano gagawin. At kung ito naman ay mga baradong ugat na nagiging dahilan ng tinatawag na cerebral aneurysm, ay kinamahalaga po ang fish oil, lecithin, liquid chlorophyll at saka vitamin C. At kung natutunan na po ninyo ito, maraming salamat po sa inyong pagkinig at sana po sa mga pag nakaranas kayo ng pananakit ng ulo na kagaya ng aking nabanggit, ay malulunasan po ninyo sa inyong tahanan. Sa hapon pong ito, pagpalain po tayong sama-sama ng ating Panginoong Diyos.